ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Nandito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan ang mga sitas na binibigay sa bawat kampanin ay ating binabasa at binibigyan ng buhay upang hindi masayang yung pagpunta natin dito na alam natin yung sitas pero hindi natin nauunawaan. Memorize yung verse, yung chapter, pero walang naintindihan. Ngayon, babasahin natin at tatalakayin, bibigyan ng buhay para kumbaga sa pagkain, hindi lang sa alam mo yung klase ng pagkain, kundi inihain na, hindi ka na nahihirapan nguyain. Kumbaga pinalambot ng gusto yung karne at saka pinimplahan ng tulo para pag kinain natin, doon natin mararamdaman, may paminta pala ito, may bawang, may sibuyas. Ganun po yun. Kaya ngayon, hihimayin natin ang Ebanghelyo. Ngayon po, meron pa tayong isang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang sa 9. Sabi po dito, nang panahon din yaon, ay nangaroon ng ilan na nagsasabi sa kanila tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga itinihalo ni Pilato sa mga hain nila. Dito po, ang nangyari po kasi dito, yung mga Galileo nagkaroon ng paksyon. Na yung iba, nagkasala, namatay. Yung iba naman, buhay pa. Nakakala nila na kapag namatay na, kumbaga, mas mabigat yung hatol doon sa namatay na kisa doon sa buhay pa. Kaya para silang nagkakaroon ng pagbabahagi sa kanila na ako binigyan pa ng buhay kasi mabait ako at sila naman masasama kaya sila yung namatay na. Sabi nga kanina ng kapatid natin, bakit yung mga masama ang ugali? Mas pinakahaba ang buhay. Dahil, tama nga yung sinabi niya, binibigyan pa ng chance na magsisi. Subalit, yung mga mababait at mabubuti, sabi niya, sana kunin ka na ni Lord. Pero sa totoo lang po, nasa Diyos pa rin ang kalooban ng pagkuha sa atin. Kaso ang tao, minsan nagsasarili, paglilipis sa kanyang sarili. Nagpapatiwakal, minsan nagpapakamatay na parang nangunguna pa sa Diyos na dapat kalooban ng Diyos ang mangyari kung hanggang doon na lang ang sukat ng ating buhay. Pero po dito, nagmamalinis yung ibang mga Galileo at yung iba naman na namatay na, parang nabanggit pa na dito si Pilato. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala pa ba ninyo na ang mga Galileo ito ay higit na pinakamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo? Dahil sa sila yung nangagbata ng mga bagay na ito. Na pinalalagay noon na yung mga Galileo na nagsipagpata para lang sa kamatayan na yaon. Na pinapalagay nila na mas makasalanan yun kisa doon sa mga natirang mga Galileo. Sino po ba yung mga Galileo nito? Ito po yung mga tawag sa mga taong nakatira sa Galilea. Kasi halimbawa, kung ang tao nakatira doon sa Huda, ang tawag doon Hudyo. Lahat naman na nakatira doon sa Israel, ang tawag Israelita. Lahat naman ng nakatira mula sa lihi ni Levi, ang tawag sa kanilang mga Levita. Kaya ang Galileo, iyon po ay tawag doon sa mga taong nakatira sa mga sa Galilea. Kaya po dito, ang tingin nila, yung nangagbata ng napakahirap ang akala nila, yun na yung pinakamakasalanan. Kaya ganun sila nababahagi ang kanilang pamantayan na kung saan
ang sino man gumawa ng mga kasalanan at nangamatay, sila na ang pinakamakasalanan sa lahat. Pero hindi po. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat maliban kayo'y magsipagsisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Kaya po ibig sabihin, kahit man yung mga Galileyong natira, kung hindi pa rin sa kanila dumating ang pagsisisi, magiging tulad din sila sa mga unang Galileyong namatay. Kaya po, sabi dito ng ating dakilang Panginoon, ang pagsisisi, ang tanging susi para makabalik, para tayo'y muling magpasakop sa Diyos. Kaya po, palagi natin idinadalangin ang Ama namin. Ang pagsambit ng patawarin mo kami ng aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Ang tanong, nagagawa ba natin? Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ang tanong, nagpatawad ba tayo? Kasi kung halimbawa, hanggang bibig lang yung paghingi natin ng tawad, pero yung kapatid natin na nakagawa ng kasalanan sa atin, hindi pa natin napapatawad hanggang ngayon, magiging useless lang ang ating pagsamba, magiging useless lang ang gabi-gabi nating panalangin kahit lumuhod pa tayo. Dahil may kabigatan sa ating puso at hindi pa natin inire-release yung nakabigatan na nandyan. Kaya hindi pa tayo nakapagpatawad. Pero kung halimbawa, pangyayari yun sa buhay natin, pagkatapos, nung naalala mo, walang nang bigat, kwento na lang siya. Pero kung may bigat pa rin, parang bumabalik sa iyong kaisipan yung bigat na ginawa niyang pagkakasala, hindi pa tayo niya nakapagpatawad. Sa totoo lang po. Magiging plastic lang tayo. Kaya, ang pagpapatawad ay paglimot sa kasalanan ginawa. Patawad. Dapat kinakalimutan na rin natin yung ginawang kasalanan ng ating kapwa. Pero kung may bigat, kapag naalala mo paluha-luha pa, ibig sabihin, sariwa pa din sa isip natin. Hindi pa tayo nakamove on. Hindi pa tayo nakapagbalik loob sa Diyos o nakapagsisi. Dahil, kumbaga, para tayo, kapag naalala natin, lumalagay na naman tayo sa sitwasyon na kung saan mabigat na bibigit ang loob natin. Dapat po, gawin na lang natin yung kwento. Kaya kalimutan na natin. Alisin na natin sa isipan sapagkat magiging balakid pa yan doon sa pinakamimiti natin na buhay na walang hanggan. Kaya po, sabi dito, o yung 18 na nilagpakan ng muog sa Siloe ay nangamatay, ay inakala ba ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng nangananahan sa Jerusalem? Ibig bang sabihin, yung daan ng trahedya at namatay, mas mabigat ang kanilang parusa kaysa doon sa mga natirang buhay? Hindi po. Dahil po, kung titingnan natin, ang pinakasusi lang dito, kahit man sila'y nasakripisyo ang kanilang buhay, na namatay dahil lamang sa isang aksidente, na nalagpakan sila. Kung baga, alimbawa, lumalakad ka lang dyan sa tapos na-disgrasya ka nabangga, hindi ibig sabihin yung nabangga, mas mabigat ang kasalanan doon sa namunood o nakakita. Kundi, sabi nito, malibang kayo'y magsipagsisi. Dahil, kung titingnan natin, yung nalagpakan ng muog, yung mga nadidisgrasya, yung namamatay sa karamdaman, yung namamatay sa katandaan, panahon lang po yun. Na kung saan, iba-ibang kwento ng bawat buhay ng tao kung paano siya mamamatay. Hindi ibig sabihin na dahil mas mabigat yung tama, kumbaga yung impact doon sa ikinamatay niya, mas makasalanan na ang tingin doon. Hindi po. Kundi, pamamaraan lang yun ng kamatayan. Halimbawa, bakit? Halimbawa sa isang bus, bakit minsan nadidisgrasya na mamatay lahat? Kasi kung panahon na napagsama-sama lahat ng mamamatay sa araw na yun, magiging daan lang yung bus para mahulog sa gamin. Pero kung hindi mo papapanahonan, makakaligtas ka doon. Kaya po, mapalad yung mga tao na dumaranas ng mga ganong bagay na disgrasya o
kung ano mang pangyayari sa buhay, karamdaman man na malubha, na malalagpasan nyo, nakakasurvive doon. Dahil, kung baga, ibig sabihin nun, kailangan pa natin magsisi. Dahil, binigyan pa tayo ng extension ng ating buhay para maunawaan na yung mga pangyayari na experience natin, maging palatandaan ng ating buhay, uy, magsisi ka na, magbago ka na. Dapat, yung bagong buhay na pinamumuhay natin ngayon, kasama na ni Kristo. Hindi na natin ginagawa yung dati nating pagkatao. Sabi po dito, at sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y natarong mahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga ng puno ng igos na ito. At wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa nakasisikip sa lupa? At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahutayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga ay mabuti, dapat wat, kung hindi ay puputulin mo. Ngayon po, aralin natin yung talinghaga. Sino-sino po ba ang nag-uusap dito? Ang nandoon, ang isang may-ari ng tubasan. At meron siya doon isang puno ng igos. Ngayon, sa kakaikot-ikot niya, wala siyang nakikitang bunga. Ngayon, sabi niya, tinawag niya yung kanyang tagapaglingkod o kayang magsasaka o ano man na nagpabantay doon, katiwala. Sabi niya, 3 tao na akong naparito humahanap ng bunga ng igos, wala akong masumpungan. Ngayon, i-actual natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sino mang tinawag ng Diyos ay maihahalimbawa natin dito sa isang puno ng igos. Halimbawa, tumanggap tayo ng putong o bautismo, tumagal na tayo sa serbisyo, hanggang ngayon, walang improvement sa ating pagkatao. Sabi dito, putulin na. Ibig sabihin, kinakailangan may resulta yung pabalik-balik natin sa templo. Hindi yung habang buhay ng member, habang buhay na lang ng tagapakinig, dapat may improvement. Unang-una, sa attitude. Ikalawa, sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha sa kapwa. Kasi kung halimbawa, hindi pa rin nababago yung attitude natin na kalamura pa rin, mapagbintang pa rin, masama pa rin ang ugali, hindi nag-i-improve, useless lang ang pagsamba natin kahit gabi-gabi pa tayong lumuhod na manalangin. Dahil wala lahat yan. Kaya po, dito, tinuturo sa aralin na ito, na dapat sa oras na tayo pabalik-balik dito sa templo, kinakailangan sa loob ng 3 years, dapat 2 years pa lang mayroon ng improvement. Dahil kapag dumating ang 3 years, baka nakasikip lang tayo dyan sa upuan, pandagdag lang sa bilang. Kaya sabi dito, ang sabi, tutulin mo na. Pero anong pakiusap ng tagapag-alaga? Huwag muna ngayon. Bigyan mo pa ng chance, another 1 year. Lagyan muna natin ng pataba. Andiyan na naman si Brad, pabalik-balik. Brad, baka pwede baguhin mo na yan. Baka Brad, patawarin mo na siya. Baka pwede mo na siyang pagbigyan na kausapin mo na siya. Kapag hindi pa rin yung mabago, ito na yung chance na kung saan wala na pagkakataon pa. Kaya kung titingnan po natin dito, ano po ba ang pinakapataba? Walang iba, yung salita ng Diyos ang magbubukas upang sa ganun sipsipin ng ugat
yung sustansya ng pataba upang sa ganun yumabong at higit sa lahat magkaroon ng resulta o bunga. Kaya ang tanong po sa atin ngayon, nung tayo po ba ay tinawag na maglingkod, tumanggap na ba tayo ng pataba? Siyempre, dahil palagi tayong nakikinig ng Ebanghelyo. Ang tanong ba, nasipsip ba yun ang ugat? Para makakyat doon sa mga dahon, hanggang sa mag-usbong ng mag-usbong, hanggang sa lumabas ang bunga, na walang iba ang bunga, yung resulta ng ating mga ginagawa. Kaya po, siguro naman, takot naman tayo na maputol na agad ang buhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Dahil ang gusto natin, humaba ang ating buhay. Pero kinakailangan pa rin natin pakaisipin yung mga taong nagsasakripisyo na nagbibigay ng pataba. Na kumbaga, ayaw pa niya na mawala na yung kanyang kapatid dahil sa kanyang pagsusumakit, paghihirap, na pabalik-balik para suyuin ka, para pumunta ng templo. Ibig sabihin niyan, huwag nating sayangin yung pagkakataon na sa muli, ito na yung chance na inilalagay yung pataba. Sana naman magkaroon ng pagkakataon yung mga ugat na yun, hanapin niya yung pataba na yun. Sipsipin niya hanggang sa magkaroon ng sustansya ang buong puno, hanggang sa ito'y magkaroon ng bunga. Kaya po ang bunga, ito na yung resulta. Na dapat, sa loob ng isang taon, hindi ka lang nakaupo dyan. Pwede ka na rin magsalita dito sa unahan, mag-share ng anumang iyong naranasan nung ikaw ay nasa labas, nung hindi ka pa nakababalik sa templo. Ganun po yun. Lahat naman tayo dumanas niyan. Di kahit ako man. Noon, napahiwalay din ako. Pero salamat sa Diyos dahil kapag nasunod ko kasi ang kalooban ng Diyos, let thy will be done. Sabi nga sa panalangin, mangyari nawa ang iyong kalooban kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Ano yung kalooban ng Diyos? Sa langit, walang masuwayin doon. Lahat ng mga anghel doon, araw-gabi, nagpupuri sa Diyos. E tayo, once a week lang na magpuri sa Diyos, absent pa. Kaya anong nangyayari dyan? Parang, siyempre, galing tayo sa isang maruming kalagayan, hinugasan, tinatawad, nilinis, inilagay sa isang karapat-dapat na kadamitan, nung ginagamit na tayo, sinayang naman natin. Kaya po, ito po ay pagtunaw sa bawat isa sa atin. Ito po ay itinuturo upang sa ganon, magkaroon ng pakinabang, yung igos na yan, na walang iba, tayo po yun. Siguro naman, yung aral ng ibang video, masipsip dapat yan ng ugat. Paano po yan masisipsip ng ugat? Sa atin, para makakunik tayo doon sa salita, ang kailangan lang natin dyan, tainga. Papasukin natin sa tainga, pakiramdaman natin, pagnilay-nilayan natin, at hayaan natin yung kalooban ng Diyos, yung tulong ng Espiritu Santo siyang manguna sa atin. At ipagdakalog niya yung unawa, yung karunungan, at mapag-iisip natin sa ating sarili. Napakabuti ng Diyos. Sa kabila ng ating pagiging isang makasalanan, huwag natin sabihin, tao lang tayo. Kundi, normal sa tao ang makasala. Sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya dapat tayo humingi ng tawad sa Diyos at i-reconstruct ulit natin yung mga bagay na nasira. At ngayon, ipagpatuloy na natin yung paglilingkod na kung saan ang Diyos na ang pinaka-pangunahing priority natin sa ating buhay at hindi na yung sarili nating kalooban. Kasi dalawa po yan. Kapag halimbawa, araw ng pagsamba, dapat ang focus mo, linggo nandito ka. Pero kung halimbawa, sinunod mo yung, may lakad ako ngayon, ang nasunod yan, may will. Pero kung sinasabi, let my will be done, hindi mo naman trabahuhin yung iba sa ibang araw. Ang mahalaga, yung araw na niluluwal natin ng Diyos ang kanyang pangalan, nandito tayo kasama. Sabi nga, kanina,
hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Kaya yung mga pinagpapagura natin, yung mga sinasakripisyo natin, negosyo man yan, o mga pinagkakitaan natin, bonus na lang po yung mga resulta niyan. Kapag nasumpungan natin yung kaharian ng Diyos sa ating puso at katwiran niya. Kaya huwag po tayong hihiwalay sa Kanya. Kaya po, sa aral ngayon, ito po ay itinuturo sa atin upang sa ganon, yung chance na ibinibigay ng Diyos sa atin, huwag natin sayangin. At makapag-umpisa tayong muli at makapagpatuloy, naway ito'y umpisa ng ating panibagong buhay. Siguro po, nandito na lang, pagsibagin natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating kahilingan, karaingan, ilapit po natin yan sa Diyos. Problema man yan, karamdaman, siya na po ang bahala niya sa lahat ng kasagot. Surrender lang natin sa Kanya. Ang pag-surrender po kasi hindi ibig sabihin na, halimbawa, gusto mong makapasa sa exam, sinurrender mo sa Kanya, pero nag-iisip ka pa rin tapos ang bako, hindi. Kaya sinurrender mo na, bahala na siya. Kasi kung oras mo para pumasa, kalooban na niya. Kaya, let thy will be done. Salamat at magandang hapon sa ating lahat.